Welcome to Donmar TV News Channel. Ito namang si Lacson. Hindi pinangalanan pero meron daw isang undersecretary na nag-oorganisa ng mga troll farm. Hindi ko maintindihan. Parang napapansin ko lang naman napapansin ko lang naman. Itong si Lacson parang nagiging chismoso na, no? Diba, feeling ko talaga itong si Lacson parang nagiging chismoso na. Lahat na lang ng yung senador ka, tapos may magkwento lang sa'yo, staff mo, ibabalita mo na. Tapos hindi ko nga alam, baka lang naman, baka. Hindi ako sure, baka lang. Baka pagkatapos nyong mag-chismis, yung mga mainstream media naman, finifeed ninyo. Pinapamerienda ninyo, baka lang naman pinapamerienda ninyo yung mga media para pick upin yung chismis na nanggagaling sa inyo. Kasi sabi ko nga naman, ito yung sinasabi niyang kesyo meron daw troll farm, yung undersecretary, which is, syempre, ibig sabihin nun, yung troll farm na yun sa gobyerno. Una-una, kung meron mang kailangan ng troll farm, hindi yung administrasyon. Alam nyo kung bakit? Ang mga tao na sumusuporta sa gobyerno ni Duterte, organic yan ever since 2016. Hindi yan bumagsak. Sa katunayan, nadadagdagan pa nga Even dun sa mga nagpapakalat ng Ransara, napaka-organic nun. Dire-diretso yun. Hindi ko maintindihan paano mangangailangan ng troll farm ang ating administrasyon. Kasi bakit ko sinabing administrasyon? Kasi undersecretary, ibig sabihin under sa ating executive branch o sa ating gobyerno. So ito daw yung may troll farm. Hindi kailangan ng Duterte government ng troll farm. Kung meron mang kailangan ng troll farm, yung mga oposisyon, mga dilawan, kasama na kayo doon. Kayo may kailangan. Wala ako sinasabing kayo may pakagagawa niyan, Pero sa tingin ko, kayo yung may kailangan niyan. Bakit? Ang baba ng ratings ninyo, kulela to kayo Ang baba ng survey ninyo. Sino kailangan magpataas? Diba kayo yun? Sino pa? Si Leni Robredo. Yan yung may mga kailangan ng troll farm. Kailangan niya ng mga magkokomento. Ang gobyerno nga, hindi mo na kailangan ng talagang legit na Isipin nyo to, Saan ka nakakita na sumusuporta magkakaaway? Magkakaiba ng prinsipyo, magkakaiba ng pinusuportahan. Dito lang yan sa Duterte supporter. Bakit? Hindi kasi kami nag-uusap. Hindi ko nga alam kung sino yung paninindigan ng iba, sino yung gusto nila maging pangulo. Wala akong ganun Magkakaiba nga kami, nagpapatayan pa nga kami minsan Nagjajaway-jaway pa nga kami. Binabanatan pa nga ako, kaliwat kanan diba? Kung meron mga troll farm dyan, ako naman po. Sabi nito isa, baka si Mokan tinutukoy niya. Ang bira, Sabi nga nito, 96% ang DDS. Need pa ba natin ng troll farming? Ito na nga Diba? Hindi nga nagsasalita si Mayor Sara Duterte. Grabe ang panawagan sa kanya. Kayo, kaliwat kanan na naglalabas ng... Isipin nyo to kayo ang kaliwat kanan naglalabas ng intensyong tumakbo bilang Pangulo. Hindi umaangat ang survey ninyo. Tapos kami pa ang kailangan ng troll farm. Medyo mahiya-hiya naman ata kayo. Hindi ba Kaya nga hindi ko maintindihan sino pa nagsabi? Ito na lang bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. Sinabi nila, sino yung mga Duterte supporter? Nagsabi, ako daw bayaran ni Cayetano. Kung bayaran ako ni Cayetano, bakit si Mayor Sara ang kampanya ko? Lantaran ko sinasabi kahit labanan ni Cayetano, si Mayor Sara.
Oh. Sige nga, oh. Kayo yung mga hindi kayang magsabi ng ganyan, eh. Oh. Yun ang bayaran. Diba, oh, doon ako nagtataka, eh. Sabi ko, anong problema nito mga ito? Bakit na naman kayo magpapakalat ng ganyan? Alam mo kung bakit? Ito lang ang naiisip ko kung bakit nila pinapakalat ito. Alam nyo kung ano? Alam nyo kung bakit? Hindi, kasi di pa sinasabi. Alam nyo kung bakit? Defensive na ho. Para hindi ibibintang sa kanila in the future. Inuunahan na nila yung propaganda. Inuunahan na nila yung para tayo, pag bigla may mga nagsulputan, kasi bigla may magsusulputan yan eh. Hindi na natin sila sasabihan, oh, may troll kayo, kasi inunahan na. Naalala nyo yun, di ba? Naalala nyo, hindi ko sinasabing si Lacson, connected sa NPA, Pero naalala nyo, di ba, yung sinabi nung dating NPA na nagtuturo, ang sabi niya, pagdating sa laban ng propaganda, kung sino mauna, siya yung panalo. Kung ano yung unang sabihin, hindi na mahalaga yung mga susunod. So feeling ko, parang inuunahan para hindi na ibintang sa kanila kung sakaling may maglabas ang mga fake account. For sure ako may maglalabas ang fake account sa darating na eleksyon. Kasi alam nyo, ito, katotohanan no ito. Talagang ang magiging labanan sa 2022, kung yung 2016 naging labanan social media, how much more ngayon na meron tayong pandemya? Sigurado ko social media ang talagang gagamitin ng mga kandidato. Kaya nga ang daming pinapatahimik sa social media. Ang dami ho talaga. Kaya mag-iingat-ingat talaga tayo eh. Kaya itong mga style na ganyan, yung minamind condition tayo na, oh, may troll farm ang Duterte. Sabi ko, okay lang kayo. Labo nyo, ha? Ayon yan kay Senador Panfilo Lacson. Sabi naman ng Malacanang wala raw silang alam tungkol dyan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez sa social media platforms. Hindi yung kusina. Ang sabi ni Senator Panfilo Lacson sa isang press conference. Ngayon pa lang, merong akong alam na isang high official, sabihin nating undersecretary, na nag-organize na ng sa buong bansa, bawat probinsya, hinihingan na ng kota na mag-organize ng at least 2 troll sa isang probinsya. Hindi pinangalanan ni Lacson ang undersecretary. Grabe, alam niyo kung bakit this is so funny? Mag-organize ka ng troll farm, ha? Kukuha ka ng 2 troll sa bawat probinsya. Troll farm, 2 troll bawat probinsya, pambihira naman. Tapos yung USEC nag-iikot daw sa mga probinsya. Kung ikaw magre-recruit ka, you don't have to go to the province. Pambihira naman. Aaksayahin mo yung oras mong pumunta sa probinsya para kumuha ng 2 troll. Na kayang-kaya mo namang gawin dito sa Maynila. Naman. Kung sino man na nag-feed sa inyo dyan, ha? Hindi, ako, sorry, pero katatawa yan. Grabing katatawanan yan. Yung USEC pupunta ng probinsya para kumuha ng 2 troll. Mag-aaksaya siya ng oras, pera, para kumuha ng 2 troll. Pambihira naman kayo. Ano ba namang ano yan? Senator Lacson naman, napaka-ano naman yung chismis na yan. Daig pa yung chismis sa barbero. Diba? Alam mo, napaka-kakatawa ho yan. Sorry, Senator Lacson. Ako naman, may alam naman ako sa social media. Kung may gagawa ako ng troll, utya. Alam mo kung paano gumawa ng troll? Eto. Ginawa na nung sino yung left na grupo na nag-announce sila? Anong in-announce nila? We need graphic artist. We need ganito online. Doon lang, may mag-a-apply na. Tapos pa
Send mo lang yung ID niya. Pambihira naman. True, maraming salamat, di ba? Ganun lang eh. Yun yung tamang ginawa ng isang makakaliwang grupo na nag-announce sila. After nung in-announce nila yon, dumami ang troll. Alala niyo yun kung sino yung makakaliwang grupo na yon? Oh, yun ang tamang way para gumawa ng troll farm. Hindi yung pupunta ka doon, hanap akong 2 troll dyan. Grabe naman, nakakabobo naman yun. Punta ka ng Cebu, hanap tayo ng 2 troll. Punta ako ng Dumaguete, hanap ako ng 2 troll. I-recruit mo? Pakasira naman ng nakakabaliw naman yan. Senator Lacson naman. Masyado ng desperate move yan, ha? Secretary, pero kilala raw niya ang isa sa mga nilapitan nito. Kasi ang nakausap niya, isang dati kong tauhan, nireport lang sa amin at sinabi niya, sir, nag-decline po ako. Ito na lang, Senator Lacson, ha? Sorry, huwag kang magagalit, pero totoo eh. Napaka-chismoso ninyo. Kinuwento lang pala. Hindi nyo alam yung information. Kinuwento lang ng ibang tao. Tapos kinuwento lang din sa inyo. Tapos naniwala naman kayo. Anong tawag sa inyo, boss? Gullible. Napaka-gullible nyo, sir. Isipin mo, sana man lang ginamit nyo yung... Hindi, ito lang ha. Pwede ka naman sigurong maniwala kung merong... Kasi pag ikaw kunentuhan ka, Banat Bay, alam mo ba si ganito. Ngayon, hindi lang dapat doon mo i-connect yun, di ba? Dapat i-connect mo rin. Mamaya papakita ko sa inyo na may kinuwento sa akin na sa tingin ko tama. Okay? Bakit? Kasi meron akong ebidensyang mga sumunod na oo nga, mukhang tama yung kwento sa akin. Ito, kinuwento sa'yo, tapos yung kwento maling-mali. 2 troll bawat lugar. O di para kang tanga nung pupunta ka doon, hanap ka na ng 2 troll. Di ba? Napakamali. Ganun, una-una sana tinanong mo, ganun ba gumawa ng troll farm? Kailangan mong pumunta doon at maghanap ng 2. Di ba? Ano to, networking? Hindi, di ba? Sa networking, pwedeng kumuha ka lang ng 5 leaders dyan. O, alam ko yan. Kayo mga networker. Hanap tayo ng 5 eagles dyan o kaya 5 leaders. Yung 5 leaders na yan, magpuproduce yan ng mga leaders nila na 5 din. 5, tapos 5 ding leaders. Yung 5 leaders. O, di ba? Tapos, ang mangyayari? Dahil napakarami mong leaders, pwede ka na ngayon umupo. Tapos, kumikita ka ng nakaupo. Mag-check ka na lang sa gabi ng magkano pumapasok sa impera. Di ba? O, networking ang datingan. Pwedeng ganun. Pero yung pambirang buhay rin na 2 bawat lugar lang. Ano to? Bernard Flores, damn stupid all-timer. Yan ang tawag kay Lacson. Sabi ni Bernard Flores yan, ha? Sabi naman ni Pepe Malonzo, pamilya mileage lang yan si Pinky. Bakit ba Pinky? Ayan o, tinawanan ka ni Legendary, 2 trolls. Dito na nga lang eh. Dito na nga lang sa live natin eh. Kunwari gusto ko ng troll. Oy! Sino ho ba dyan ng troll? Opening. Magkakaroon tayo ng job opening. Job opening ng mga troll. Announce ko lang dito. Kung gusto nyo sumali, ilagay nyo lang dyan sa banalbayofficial@gmail.com. I-send nyo yung ID ninyo. Dito pa lang eh. Hindi ko na kailangan pumunta ng probinsya. Birang buhay yan. Ay, hindi ako naghahanap. Joke ko lang po yun. Nag-gets ibig ko sabihin, simpleng announcement. Actually, hindi ko nga kailangan sabihin troll eh. Kasabihin ko lang, nagre-recruit po ako ng mga staff para sa aking channel. Nang susuporta dito sa ating channel at gagawa tayo ng grupo. Ganyan. Diba? I-submit nyo lang po kung willing kayo. Ganon-ganon. I-submit nyo lang yung social media account ninyo. Submit nyo lang yung ID ninyo. From there, may imbestigahan ko na kung totoo kayong Duterte supporter, di ba? Bernard Flores, maraming salamat. Di ba? Ganun lang kasimple. Pupuntahan mo pa? Para namang nakakaloko naman yun. Ito talaga si Lacson, oo. Kasi ito yung offer na at nalaman ko tuloy na nag-organize sila sa bawat probinsya
mag-establish ng troll farm. Kada probinsya, 2 troll farms na pinapa-organize. So, just imagine if Okay, 2 troll farms daw bawat probinsya. So binawi niya. Binawi niya kalaunan, hindi lang 2 troll farms. Siguro napaisip siya. Sabi niya, ay parang mali yun, 2 trolls. 2 troll farms. Yan ang mahirap pagkano eh. Sabi nga nila, 'di ba, sa korte. Sa korte, ano sabi nila? Sa korte, pag ang isang tao nagsisinungaling, anong unang-una mong makikita? Consistency. Pag wala daw consistency, ibig sabihin, pag paiba-iba ang sinasabi, doon mo daw malalaman na hindi totoo yung sinasabi. Ibig sabihin, kunwari, meron lumapit sa akin, di ba? Lalapit siya sa akin, sabihin niya sa akin, Banat Bay! Yan gusto ko lang i-chismis. Si Congressman ganito. Ay, ganito. Pagmamasdan ko yung sasabihin niya, di ba? Dapat, hindi pa bago-bago. Kunwari, sinabi niya, alam mo ba, si Congressman kumikbak ng ganito. Kunwari, sinabi niya una, 5 million. Si Congressman kumikbak ng 5 million. Tapos, pwedeng tatanungin ko siya uli sa susunod na panahon, sa susunod na araw. Ay, oo nga, tama, ang kinikbak ng Congressman, 50 million. Pag nagbago na, may ibig sabihin na nun, nag-iimbento na lang. Diba? Na, alam mo yung pabago-bago ang testimony ba? Pagbabago-bago ang kwento, alam na this. Materializes, and using the resources of the government, whether or not it is sanctioned by Malacanang, well, I hope not, and I don't believe so. Maybe over-eager lang yung official na yon na magpakita. Grabe, this is so funny. Naniniwala siya na hindi naman daw galing sa Malacanang. Naniniwala naman daw siya na eager lang yung tao. Pero kinuwento niya. Okay? Kinuwento niya. So, alam niya na medyo hindi sa Malacanang. Hindi sa gobyerno. Pero kinuwento lang niya. Etong masama. Chismis na nga. Kinuwento na nga lang. Ibinalita pa. Diyan ka matatawa. Chismis na nga, hindi na nga niya pinaniniwala ang galing Malacanang. Siya na mismo nagsabi, hindi ako naniniwala na galing sa Malacanang. Maybe eager lang itong Yusek na ito. Yung media naman, chinismis pa. Sama-sama kayo mga chismoso kayo dyan. Pambira kayo. Sid matunog, apply ako Banat Bay, apply ako control. Yung parang Shrek ha. Sana wala akong tiyaga sa ganyan. Ako todo bigayo ako sa pagla-live, pero after live tulog na ako. O kaya nagmumotor na ako, nagkakape na ako. Ha? So wala akong panahon sa mga ganyang gayaan, ha? Ang gilas sa kanyang ginagawa. Hinala ni Lacson, posibleng magamit sa eleksyon 2022 ang anyay itinatayong Grabe hinala niya, posibleng magamit, so hindi pa posible. Grabe. Parang lahat is just kwento. May kwento sa akin. Posibleng magamit ito. Itong kwento na ito ay sa tingin ko. Pero sa tingin ko naman, hindi naman galing sa Malacanang niya. Mga kwento-kwento lang naman. Talaga. So, may media naman. Babalita nga namin yan. Diba? Kaya tuloy, minsan yung mga tao, yung mga netizen na talagang nasasabihan itong mga mainstream media na napapamerienda kayo. Kasi walang kakwenta-kwentang balita. Ibinabalita nyo pa. Ang daming mas magandang balita. Hindi nyo binabalita. Ito, kwento na nga. Hindi nga siya naniniwala. Posible lang. Ay, mabalita nga. Ano ba yun? troll farm. Maraming information dumarin sa amin. Talagang maraming trolls na nag-ooperate para siraan yung mga posibleng mga makakalaban. Hindi lang limited sa amin, kundi pati sa mga ibang hindi aligned. Ito na yung style. So, sa madaling salita, ang sinasabi nila, lahat daw ng kumukontra sa kanila, nilalagay na nila
yung perception sa tao na lahat ng kumokontra sa kanila ay troll. This is the goal of this news. Ang goal ng news na ito, pag sila nababatikos, pag sila nane-negative news o nane-negative ang comment ng tao, nilalagay na nila sa perspective. Tandaan ninyo sa propaganda, perception is everything. Ibig sabihin, kung ano yung ilagay mo sa utak ng tao at yun ang magiging perception, yun ang iisipin ngayon ng tao. Dala-dala na ho yan, pasa-pasa na ho yan. So sa madaling salita ngayon, ang pinapasa nilang sabihin na natin propaganda o perception sa tao na lahat ng lumalaban at naninira sa kanila ay troll.